Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang mga pagbasa para sa Pebrero 16. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, sumpain ang taong nananalig sa tao, na umaasa sa lakas ng tao, at lumalayo ang puso sa Panginoon. Siya'y parang halamang tumutubo sa tigang na lupa. Hindi niya makikita ang pagdating ng kaginhawaan. Mamumuhay siya sa lupang tuyo at maalat. Mapalad ang taong nananalig sa Panginoon. Ang Panginoon ang kanyang pag-asa. Siya'y parang punong nakatanim sa tabi ng tubig, na ang mga ugat ay umaabot sa batis. Hindi ito natatakot sa init. Mananatiling luntian ang mga dahon. Hindi ito mababalisa sa tagtuyot at patuloy na mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Mapalad ang taong nananalig sa Panginoon. Mapalad ang taong hindi sumusunod sa payo ng masama, ni nakikisama sa landas ng makasalanan, ni nakikipag-upo sa mga mangungutya. Sa halip, kinalulugdan niya ang kautusan ng Panginoon, at binubulay-bulay ito araw at gabi. Tugon, mapalad ang taong nananalig sa Panginoon. Tulad siya ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng ilog, na namumunga sa takdang panahon. Hindi nalalanta ang kanyang dahon, at anumang kanyang gawin ay magtatagumpay. Mapalad ang taong nananalig sa Panginoon. Hindi ganito ang masasama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin, sapagkat binabantayan ng Panginoon ang landas ng mga matuwid. Mapalad ang taong nananalig sa Panginoon. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumigil sa isang kapatagan. Nandoon ang napakaraming alagad at mga taong nagmula sa iba't ibang lugar upang makinig sa kanya. Tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, mapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapalad kayong nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong umiiyak ngayon, sapagkat kayo'y tatawa. Mapalad kayo kapag kayo'y kinapopootan ng mga tao, itinaboy, inalipusta, at itinuring na masama dahil sa anak ng tao. Magala kayo sa araw na iyon at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ngunit sinabi rin niya, sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyo na busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyo na tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at iiyak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo.
Narito po ang ating pagninilay ngayon. Mga kapatid, malinaw ang mensahe ng mga pagbasa ngayon. Saan ba talaga tayo umaasa? Sa unang pagbasa, ipinakita ang dalawang uri ng tao. Ang isa ay nagtitiwala lamang sa sariling lakas o sa kapangyarihan ng tao. Ang resulta, parang halamang nasa tigang na lupa. Walang lalim, madaling matuyo. Ang isa naman ay nananalig sa Panginoon. Siya'y parang punong may malalim na ugat. Kahit may init, kahit may tagtuyot, nananatiling matatag at namumunga. Sa Ebanghelyo, binigyang diin ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pagiging mapalad. Hindi ito batay sa yaman, kasikatan o kaginhawaan. Sa mata ng mundo, mapalad ang mayaman at masaya. Ngunit sa mata ng Diyos, mapalad ang may pusong marunong magtiwala sa Kanya, lalo na sa gitna ng kahirapan at pagsubok. Hindi sinasabi ni Jesus na mabuti ang maghirap o magutom. Ang punto niya, kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, hindi nawawala ang pag-asa kahit mahirap ang sitwasyon. Minsan, akala natin sapat na ang pera, koneksyon, o sariling kakayahan. Pero darating ang panahon na mauubos ang lahat ng iyon kapag ang pundasyon natin ay hindi Diyos. Madaling gumuho ang ating kapayapaan. Tanungin natin ang ating sarili. Kanino ako mas umaasa? Sa sarili o sa Diyos? Kapag may problema, una ba akong lumalapit sa Panginoon? Ang puso ko ba ay mas nakatuon sa mga bagay na panandalian o sa mga bagay na walang hanggan? Ang tunay na pagpapala ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim ng ating pagtitiwala sa Diyos. Kung ang Panginoon ang ating ugat, mananatili tayong matatag at sa tamang panahon, mamumunga ang ating buhay. Naway piliin natin araw-araw na magtiwala sa Panginoon, sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay at walang hanggang pagpapala. Amen.